Magsimula tayo sa isang sitwasyon na baka sobrang pamilyar sa'yo. Isipin mo, nasa gitna ka ng isang magulong araw. Sunod-sunod, meetings, deadlines, yung mga personal na problema pa. Yung usual, no? Oo, yung usual. Tapos, sa gitna ng lahat ng ingay na yan, parang may isang mahinang bulong sa isip mo na, teka, huminto ka muna. Ah, Hindi para mag-isip ng solusyon, para lang huminga at sabihin sa sarili mo at sa kanya, narito ako. Iyan sa salitang Hebreyo ay hineni. At based sa mga materyales na pinag-usapan natin, ang hineni, hindi lang pala ito para sa mga bigating pangalan sa Biblia. hindi lang para kina Abraham o Moses. Eksakto. Ito raw ay isang pang-araw-araw na paninindigan, isang disiplina na kayang gawing sagrado yung mga pinaka-ordinaryong gawain natin. At yun mismo ang misyon natin sa pag-uusap na to. Titingnan natin kung paano mo magagamit ang konseptong to sa practical na paraan. Hindi to isang abstract na theology class. Hindi talaga. Isipin mo to bilang isang practical guide para sa isang professional na tulad mo na nabubuhay sa isang komplikado at magulong mundo. Alamin natin kung paano yung simpleng postura ng pagiging available ay nagiging isang malaking advantage. Okay, sige. Simulan nating himayin yan. Ano ba talaga ang bigat ng salitang hineni? Kasi sa unang dinig, parang simpleng present o narito. Pero mas malalim pa pala yan. Malalim talaga. Hindi lang siya pagsasabi kung nasaan ka. Ang hineni, para siyang deklarasyon ng buong pagkatao mo. Sinasabi mo, narito ang atensyon ko, narito ang kahandaan ko. Narito ang pagsuko ko. Oo, yung pagsuko sa isang mas malaking plano. Ito yung sagot ni Abraham nang hilingin sa kanya yung pinakamabigat na sakripisyo, di ba? Ito yung tugon ni Moses sa harap ng burning bush. Isang pag-amin na may mas malaking nangyayari dito kesa sa akin. Tama. At handa akong makinig at sumunod. Nabanggit din doon yung dalawang pundasyon nito, relational at covenantal. Medyo technical pakinggan. Paano natin isasalin yan sa simpleng pananalita? Magandang tanong. Ganito lang yan kasimple Pag sinabing relational, ibig sabing parang may ongoing conversation kayo ng Diyos. Okay, isang dialogue. Oo, hindi siya one-way street na hihingi ka lang. Handa ka ring makinig. At yung covenantal naman, isipin mo parang isang partnership agreement. Parang kontrata. Yon. Sa pagsabi mo ng hineni, parang pumipirma ka sa isang kontrata na nagsasabing, game ako sa plano mo, ano man yan. Kasama ako sa team mo. So, kinikilala mo na siya ang nagsimula ng usapan, pero binibigyan ka ng kalayaan na tumugon? Eksakto. At hindi ito pagiging pasibo Ito ay isang aktibong pagtanggap. Alam mo, doon talaga nag-click para sa akin yan nung binabasa ko. Kasi ang inisip natin sa tawag ng Diyos, laging yung mga, Yung malalaki. yung mga burning bush moments, yung mga malinaw na sign. Pero ang sinasabi dito, ang hineni ay para sa biyahe papuntang opisina, sa gitna ng isang boring na meeting. O habang naghuhugas ka ng pinggan. Grabe no, doon siya nangyayari. Eksakto. At yan pumapasok yung pagbabago ng ordinaryo para maging sagrado. Kasi aminin natin, bihira sa atin ang makakakita ng nagliliyab na puno. Sobrang bihira. Pero araw-araw, may mga bulong. Yung tulak na kamustahan yung katrabaho mo na mukhang problemado o yung biglaang idea para sa isang proyekto. Yan. O yung pakiramdam na kailangan mong magsalita para sa tama kahit mahirap. Ayun. Ang pagsunod sa mga maliliit na bulong na yan, yan ang modernong hinene. May isang phrase doon na sobrang tumatak sa akin. Sabi, para sa isang professional, ang pagsasabuhay nito ay nagbibigay ng isang radical stabilizing advantage. Yes. Ang lakas ng konseptong yan. Teka, radical stabilizing advantage. Pag-usapan natin yan kasi parang magkasalungat yung dalawang salita, no? Oo nga, no? Sa corporate world kasi, ang radical is usually disruption, innovation, pagiging ahente ng pagbabago. Ang stabilizing naman, pagiging kalmado, predictable. Paano nagiging advantage yung pagsasama ng dalawang yan sa pagiging available lang? Napakagandang punto niyan at dyan nga papasok yung ganda ng konsepto.
Radical siya kasi binabaliktad nito yung default setting ng mundo ngayon na react, react, react. Ah, okay. Ang normal, pag may email na high importance, reply agad. Pag may krisis, panic mode agad. Ang postura ng hineni ay humihinto ka muna. Kahit isang segundo lang. Para makinig at tumugon ng may karunungan. Hindi lang dahil sa pressure. That is a radical act in today's world. So, a pause. A conscious pause. At stabilizing naman siya. Kasi sa isang mundong pabago-bago, kung saan ang mga market trends nagbabago, ang mga estratehiya naluluma, ano ang sandigan mo? Yung connection mo. Yung connection mo sa isang bagay na hindi nagbabago. Ang kakayahang tumugon mula sa isang sentro ng kapayapaan sa halip na mula sa takot. Yan ang ultimate stabilizing force. So, kapag pinagsama mo yan, meron kang leader na kayang gumawa ng matapang na desisyon, yung radical, pero nakatapak pa rin sa lupa, yung stabilizing. Ayun, gets mo. Malinaw. So, hindi ito tungkol sa pagiging passive. Tungkol ito sa pagpili kung saang kahuhugot ng direksyon. Kung ganon, paano natin to sinasanay? Okay. Binanggit sa mga materyales na ang training ground o yung laboratorio ng hinihini ay panalangin. Lalo na yung mga panahong parang ang tahimik ng langit. Oo, yan ang gym para sa hinihini. Kasi sa panalangin, lalo na kapag naghihintay ka ng sagot, doon mo sinasanay yung muscle ng pagiging attentive at matigas. Yung paghintay. Ito yung pagsasabi ng, Lord, nakikinig ako. Kahit wala pa ako naririnig, nagtitiwala ako sa proseso. Ang mga classic examples nga dyan, si Hannah na naghihintay ng anak. Si Abraham na dekada naghintay kay Isaac. Pero paano yang nagiging active waiting? Anong ginagawa mo habang actively waiting? Hindi ka lang nakaupo, di ba? Hindi, nagbigay ng ilang practical na gabay yung mga binasa natin. Una, at siguro yung pinakamahirap, ay yung sinadyang katahimikan. Intentional silence. Oo, sa kultura nating na lagi may background noise, ang sadya at walang distraction na katahimikan ay isang disiplina. Ito yung pagbibigay ng espasyo sa Diyos na magsalita bago pa tayo mag-recite ng ating listahan. Pangalawa, yung pag-ugat sa kasulatan. Bakit mahalaga yan sa paghintay? Kasi yan ang nagiging angkla mo. Kung ang panalangin mo ay nakabase lang sa feelings mo, madali kang aanurin. Madaling mapagod. Oo, ng pagdududa o pagod. Pero kung nakaangkla ito sa mga pangako ng Diyos sa Biblia, meron kang matibay na pinangahawakan. At yung pangatlo, yung matiyagang paghintay. Okay, ito yung mahirap para sa ating mga laging on the go. Paano mo malalaman kung naghihintay ka pa sa Diyos o kung baka napag-iwanan ka na? Yan ang million-dollar question. Ang sabi sa mga materyales, ang susi ay tingnan ang paghihintay hindi bilang isang waiting room, kundi bilang isang classroom. Ah, isang classroom. Panahon ng paghubog. Tama. Kung habang naghihintay ka ay lumalago ka sa pasensya, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiwala, malamang nasa tamang landas ka. Pero kung nagiging dahilan niya ng katamaran, baka kailangan mong suriin ulit. Ang hineni ay hindi excuse para hindi gumawa. Okay. So kung nasasanay ka ng maging atentibo sa panalangin, sa katahimikan, parang natural na kasunod na nito ang pagiging mas atentibo sa mga relasyon mo. Tama ba? Exactly. Magandang transition yan. Ang tawag nga rito ay relational hineni. At ang ginamit na halimbawa sa aklat na pinag-aralan natin ay ang kwento ni Joseph. Si Joseph, oo. Isipin mo, grabe yung pinagdaanan niyang pagtataksil mula sa sarili niyang mga kapatid, pero sa dulo, nang nasa posisyon na siyang maghigante. Ano ang naging tugon niya? Pagpapatawad at paglilingkod. Yun, sabi niya, ang masamang balak ninyo ay ginawang mabuti ng Diyos. Andali sabihin yan pagtapos na ang kwento, no? Pero yung mga taon na alipin siya at nasa kulungan, paano niya napanindigan yung hineni doon? Ang prinsipyo sa likod nito na binigyang diin sa mga materyales ay kapakumbabaan at kahandaan, humility and readiness. Humility and readiness. Kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, pinili ni Joseph na maging available para sa mas malaking layunin ng Diyos.
Hindi siya nagpa-victim. Sa halip, naglingkod siya ng tapat kung nasaan man niya. Sa bahay ni Potiphar, sa kulungan. Oo, ang hineni niya ay hindi lang isang salita, kilos siya. Isang pagpili na maging kasangkapan ng kabutihan kahit ang paligid niya ay puro kasamaan. At yung prinsipyong yan, lumalawak pa hanggang sa pamumuno. May isa pang term doon na medyo mahirap lunukin para sa maraming leader ngayon. Leadership without control. Yan. Ang modelong ibinigay ay si Moses, di ba? Kung iisipin mo, si Moses ay hindi yung typical na charismatic, dominant CEO. Madalas siyang nagdududa sa sarili niya. Oo, ang sandata niya ay hindi yung galing niya sa pagsasalita. Ang sandata niya ay ang kanyang hineni. Pag may problema ang mga Israelita, anong una niyang ginagawa? Hindi siya nagpapatawag ng emergency meeting, Dumudulog siya sa Diyos? dumudulog siya. Paano mo babalansihin yung pagiging tapat sa proseso kung pula lahat ng numero mo? Dito nagiging critical ang pagkakaiba ng pananaw. Ang sabi sa ating mga sources, ang sukat ng hininay sa pamumuno ay katapatan, hindi lang resultado. Katapatan, hindi resultado. Si Moses, technically failure sa mata ng marami. Hindi niya naipasok yung henerasyon niya sa promised land. Pero sa mata ng Diyos, siya ang pinakamatapat. Wow! Para sa iyo bilang isang leader, ang tanong ng hininay ay hindi lang, did we hit the target? Kundi, were we faithful to our values and our mission in the process? Ito ay pamumuno na nakaugat sa impluensya at integridad, hindi sa ego. Okay, napag-usapan natin yung sa panalangin, sa relasyon, sa pamumuno, pero paano naman sa mga pagkakataon na walang nakakakita? Yung mga tagong panahon. Oo, walang audience, walang papuri, walang promotion, yung mga panahong parang nagtatrabaho ka lang sa dilim. Tinawag yan sa mga binasa natin na faithfulness in hidden seasons. Ito, sa tingin ko, ang pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi ng disiplinang ito. Dahil dito talaga nahuhubog ang tunay na karakter. Sabi nga, character is who you are when no one is watching. Tama. Pinapahalagahan ng Diyos yung pagsunod na hindi kailangan ng validation mula sa iba. At yung mga panahong ito, dito ka lumalago sa pasensya, sa kapakumbabaan, sa tibay ng loob. Yung mga halimbawang ibinigay, malakas talaga. Si Daniel, na kahit nasa Babylonia at may death threat, Patuloy pa rin. patuloy na nananalangin, 3 beses sa isang araw sa kwarto niya. At si Nehemia na palihim na nag-inspeksyon ng mga sira-sirang pader sa gabi. Bago pa niya sabihin sa lahat. Oo. At syempre, yung hidden years ni Jesus. Yung kay Jesus, grabe yun. Halos 30 taon. Yung 90% ng buhay niya sa lupa, ang alam lang ng mga tao ay isa siyang karpentero. Sa isang maliit at hindi kilalang bayan. Walang himala, walang sermon, walang followers. Tahimik na pagiging tapat lang sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. At ayon sa mga materyales, ang mga tagong panahon ng katapatan na ito ay hindi nasasayang na panahon. Paghanda. Ang mga taong yon ay paghanda. Isang sagradong training ground. Ang mga taon ni Daniel sa pagiging tapat sa maliliit na bagay ang naghanda sa kanya para sa kulungan ng mga leon. Ang hidden years ni Jesus ang humubog sa kanya. So, bawat araw ng tahimik na pagsunod natin sa trabaho, sa pamilya. Hindi yan kawalan. Ito ay isang sagradong pamumuhunan. At para sa iyo na nakikinig, kung baka nasa isang hidden season ka ngayon, ang paalala ng mga pinag-aralan natin, hindi yan sayang. Bawat tahimik na kilos ng katapatan, may bigat sa kanya. So, pagkatapos nating himayin ang lahat ng ito, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Malinaw na ang hineni ay hindi isang malaking one-time event. Hindi talaga. Ito ay isang panghabang buhay na postura. Isang pang-araw-aram na disiplina. Oo. At ang practical na hamon mula sa mga pinag-aralan natin ay ang pagbuo mo ng sarili mong rule of availability. Isang personal na balangkas. Parang isang personal na commitment. Oo. Para sanayin ang sarili sa ganitong postura. Ang simple lang ng anong, saan ba talaga napupunta ang oras at atensyon ko? At paano ako sadyang makakalikha ng espasyo, ng margins, sa schedule ko at sa isip ko para makatugon? Isang conscious na audit ng ating buhay. Isang conscious audit.
At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan. Karaniwan nating tinitignan ang hinene bilang isang tugon sa isang tawag, di ba? May tumawag, kaya sumagot ka ng, narito ako. Okay, isang response? Pero paano kung baliktarin natin ang pananaw? Paano kung ang mismong pagsasabuhay ng hinene, ang disiplina ng pagiging handa at atentibo sa araw-araw, ay hindi lang paghahanda para makatanggap ng tawag? Mm. Paano kung ito mismo ang kilos na lumilikha ng katahimikan at espasyo na kailangan para marinig mo ang tawag sa gitna ng lahat ng ingay? Sa isang mundong punong-puno ng distraksyon, posible kayang ang simple at tuloy-tuloy na postura ng narito ako ang siyang nag-a-adjust ng ating frequency para marinig ang tinig na dapat nating pakinggan?